Okay, Ford Raptor tayo mga boss. Yan. Kakabitan ko siya ng Bosch Europa. Yan, dito. Dito sa part na to. Okay? Yan, kaya kakabitan. So ngayon, kakalasin ko muna itong grills na ito. Pakita ko rin sa inyo kung paano magkalas ito. Kung ano yung mga tornilyong kakalasin. Tapos, ipakita ko rin sa inyo yung ikakabit kong busina. So, ito yung busina na ikakabit ko. Isang set lang. Siyempre, magbabracket ako dito. Yan. Ang gusto ni bossing ay dito sa part na to eh. Tapos dito. Yan. Basta dito sa part na to yung bilog, yung pinakang busina. So, magagawa ko dyan ng bracket, flat bar. So, ngayon kakalasin ko na muna ito. So ngayon, ito na muna ang kakalasin natin. Itong cover sa ibabaw. So dito, Phillips screw lang kailangan natin gamitin dyan. Okay, tapos kumuha kayo ng lagyan, mga kilas nyo. Para sama-sama sila. Ingatan nyo na makapatabig nyo yung lagyanan nyo. Siyempre, hindi na ako nagamit ang kalipat. Phillips ko na. Okay, last clip. Siyempre, pag last clip tayo, papaano natin ito. Okay, so nakalas ko na yung cover sa ibabaw. Yan, ang technique lang dyan, hihilahin nyo siya papunta dito sa labas kasi nakasingit dito sa part na to. Ito. Yan, nakapailalim kasi yan dito. So yun lang, mga clip lang yan. Kung nakita nyo naman doon sa video, naka-clip lang lahat yan. So Phillips screw lang ang gagamitin nyo, tapos ay pipihitin nyo yan. Tapos dito, grills na bubunutin natin dyan, mga clip lang din yan. Okay? Wala naman ako diyang nakitang tornilyo. Para lang din itong dun sa Ford Lariat. Clip type lang yan. Tapos meron ditong dalawang tornilyo. Ito, tornilyo na 8. Yan. Dalawa lang yan, magkabilang dulo. Tapos yan, bago nyo kalasin, ay may bubunutin tayo dito. Ito. Itong, teka, hindi ko mabunot. Ito kasi, ito yung sa camera. Yan. Yan, ito yung sa camera. Ito yun. Okay, bubunutin natin yan. Tapos dito, ito yung hose. Bubunutin din natin yan dito. Dito sa part na to. Yan, hinihila lang din yan. Okay? Yan, subukan natin ha. Hinihila lang din yan. Pihitin natin. Amaya, nahirapan ako eh. Okay, ganito naman sa socket. Kung nakita nyo kanina, ginawa ko dito. Pinush ko lang ito. Itong lock na to. Yan. Pupush nyo lang yun. Tapos hihilahin nyo. Okay? Ito kasi yung sa camera. Yan, ito yung sa camera eh. Okay? Ito yun. Tapos dito, kung makita nyo, itong hose na to,
Ito kasing camera dito, may washer yan eh. May nalabas sa tubig. So dito, nakita nyo dito, yan. Medyo naka ano yan, naka parang style oval. Tapos doon sa magkabilang dulo, pipindutin nyo lang yan. Yan, katulad dito. Pindutin nyo lang yan ganon. Pag pinisa nyo yan, aangat na yung magkabilang dulo ng lock. Mahuhugot nyo na yan. Yan. Ito. Yan o. Itong dalawang dito, yan yung pipisain nyo. Ayan o. Para bumuka. Yan. Para kahit ano, hindi siya, kahit hindi na sikwatin, pipisain nyo lang to. Yan. Pipisain nyo lang yung ganun. Tapos pag ibabalik naman yan, susuksok nyo lang. Yung ganun lang. Tapos dito sa camera, ganun lang din yun. Susuksok lang din yun. Pero dito, pisain nyo yan. Ayun, ganun lang. Tapos yun, kakalasin ko na yung dalawang tornilyo dito. Okay. Okay, pag nakalas nyo na ito mga boss, ayan. So ito, na-unplug ko na ito, pati itong hose. Ayan. Tapos dito, nakalas ko na rin yung tornilyo. Ayan, kung makikita nyo, dito ko na muna nilagay. 8 na tornilyo yan. So 8 na socket, kailangan nyo dyan. Tapos dito, bago nyo makalas yan, tanggalin nyo muna itong cover na to sa ilalim. Okay? Yan. Puro clip lang naman yan. Makikita nyo naman yan dito. Masisilip nyo yan dito eh. Diyan sa part na yan. Makikita nyo dyan. Dito sa likod nito, mga clip na kulay dilaw. So, ang gagawin nyo lang dyan, kuha lang tayo ng panikwat na clip. Na plastic. Panikwat ng clip. Yan. Angatin nyo yan sa dulo. Yan. Pag naangat nyo na yan, tulungan nyo ng isa pang clip remover, plastic, angat na yan. So makikita nyo dito, ayan. Ayan yung clip, kulay dilaw. Okay? Ayan. Kasi, meron yung tornilyo dito. Ayan. Ayan yung tornilyo. Makita nyo? Okay? Dito nyo naman makikita din yan, mapapansin, may tornilyohan dito eh. Kita ba? Basta dyan, sa part na yan, sa gitna. Kaya ang gagawin natin dyan, tatanggalin muna natin to lahat. Yan. Tapos may ganitong size din na tornilyo yan, 3. Okay? Bago kalasin. So kakalasin ko na muna yan, pakita ko sa inyo. Yan kung makita nyo, ito yung mga dilaw na clip, 2, tapos the rest niyan, parang pinakang hook. Hook lang yan. Ayan. Tapos doon sa magkabilang dulo, tig 2 clip na dilaw. Tapos the rest nun, mga hook na lang siya nakaganyan doon sa panel. Okay, so nakalas ko na to. Tapos yan, ito yung tornilyo niya. Sa 2, 3. Tapos gamitan na natin siya ng socket na 8. So ayan, nakalas ko na sa 2, 3. So yung tornilyo dito sa ibabaw, sa 2. Bali 5 tornilyo yan. So nilagay ko na hindi yan. Diyan lahat. Ngayon, pag nakalas nyo na yun, nakalas nyo na yun sa ibabaw. Okay? Tapos do sa front, clip type lang yun. Yung cover do sa tornilyo. Tapos nakalas nyo na yung tornilyo, 3. At sa ibabaw ay 2. Tapos itong mga clip na hose at wire ng camera. Pag nakalas nyo na lahat yung, pwede nyo nang bunutin yan. Hihilahin na natin yan. Okay? Pakita ko lang sa inyo.
Okay, bubunutin ko na muna itong pinakang grills. Siyempre, unahin natin dito, sa part dito, sa mga gilid. Okay, sambu yan, nakakalas. So ayun, ganun lang magkalas mga boss. Basta't ganun, una ibabaw, puro mga clip na plastic. Tapos dito yung cover sa ilalim, clip type lang yun, tornilyo, 3. Tornilyo sa ibabaw, 2. At syempre, yung mga socket connector para sa camera at sa washer. So yun, ganun lang. Tapos ngayon, mag-prepare na ako dyan ng bracket para sa busina. Okay? Isang straight bar yun, flat bar. So yun, gagawa muna ako nun at isusukat ko muna. Yun mga boss, ayos na. Nakapagawa na ako ng bracket. So set up ko nung busina dito sa part na to. Nalabo na naman dyan sa part na yan. Dito ko siya sa tapat nito. Ilan yan? Mula doon sa sentro, tapos dito. Makikita nyo naman yan mamaya. Basta dito sa grills na to. Dito ko ilalagay yun. So, doon sa bracket, gumawa lang ako ng flat bar, 33 inches. Dulo-dulo yun, 33 inches. Tapos, nag-bend lang ako 1 inch bawat dulo. 1 inch yan. Doon sa 33 inches, yan, nag-bend lang ako ng 1 inch. Yan. Tapos dito. Basta yung isang haba niyan, 33 inches. Tapos bend 1 inch. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, okay. Tapos yan, pagkasukat niyan, nagdalwa kasi ako ng butas eh. Dinalwa ko ng butas yan kasi optional yan. Pag gusto nung may-ari na ipasok ko pa ng kaunti, meron pa akong isa. Pero pagka gusto niya yung tapat doon sa butas, meron pa ako isa. May option pa ako niyan. Tapos dito, yung pang-bracket ko sa gitna, ipakita ko sa inyo mamaya, yung pang-bracket ko sa gitna ito, doon sa lock ng hood. Ang sukat naman yan ay nasa 8 inches. Yan. Tapos 1 inch. Tapos ito ay 2.5. Yan. 2.5 ang bend. Yan. 8 inches, 1 inch, 2.5. Okay? Tapos dito sa mga butas niya, isinukat ko yan nung nakakabit yung grills. Minarkahan ko muna yon bawat butas. Dito. Nilusutan ko yan dito at nilusutan ko yan dito ng marker. Yan. Dito sa dalawa kong option na paglalagyan. Yan. Ginuhitan ko yung bakal. Tapos dito, kung saan ko nilagay yung bakal niyan, ito, nakita nyo itong butas na to. Yan. Yung butas na yan. Diyan ako nagbutas sa gilid. Ito. Yan. Diyan ako nagbutas. Makikita nyo naman yun dito. Sisintrohin nyo lang yun. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Dito ako unang nagbutas niyan. Sinintro ko lang nakakasya yung tornilyo na 12 at yung nut. Ayan, dyan ako nagbutas niya. Sa tapat nito, butas yun dyan. Tapos dito sa kabila, pag tapat mo dito, bubutasin mo ng drill dito. Ayan o. Yan, dyan ako magpapalusot ng tornilyo para dito sa bracket. Tapos yan, itong bracket naman natin ito, mula dito, ang butas ko niyan, para di na kayo malito, 7.5. Yan, mula dito, 7.5. Ayan. Tapos, isunod nyo na dun ay 10 inches. Kung lalagyan nyo pa yan ng option na ano. Pero kung dito gusto nyo 7.5 lang yan. Naglagay lang ako para option ko lang yan. 10 inches. Mula dito 7.5, 10 inches. Dito sa kabila ganun din yan.
Yan. Mula dito sa dulo. 7.5, 10 inches. Yan. Tapos doon sa, sa bracket, dito, susukatin nyo yan pagka nailagay nyo na ito dito. Yan. Tatanggalin nyo yung tornilyo na yon. Susukatin nyo yan. Magbubutas na muna kayo. Susukat muna kayo dyan ay dito. Yan, nakabend. Ganyan. Yan, nakaganyan yun. Tapos dito na kayo magsusukat niya sa ilalim para makuha niyo yung sukat nito. Pero ito pa ganyan yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Yan. Ang sukat naman nito mula dito sa kaliwa, left side. Kaya tingnan natin. Para hindi na kayo malito. Isang sukat na lang. 15 and 1/4. Yan, nakita nyo. 15 and 1/4 mula dun sa kaliwa. Left side natin. Yan, pagka nakaharap dyan, kaliwa, 15 and 1/4. Yan, nakaganyan ang style niyan eh. Yan, pag ganyan. Yan, nakaganyan ang style niyan. Okay, so ayun, nakuha nyo na yung mga sukat. Ikakana ko na muna to dito. At pipinturahan ko pala muna pala. Yan. Mga flat bar lang yan. Okay na. Tapos ko ng pinturahan. Ayan, ganyan na itsura niyan. Spray nyo lang ng flat block. Pwede na yan. Tapos, kumuha na rin ako ng wirings. Isang wire na 5 meters at isang 3 meters. Yan. Isang 5 meters at isang 3 meters. Kasi nandito yung busina niyan sa right side ng sasakyan. Nandito yung set niyan, yung stock. Ngayon, nando naman yung battery sa left side, kaya magpapatawid tayo ng wire niya papunta dito. Papunta doon sa battery. Kasi yung relay na ikakabit natin na 70 amperes, yan, yung 70 amperes ilalagay ko dun sa malapit sa battery. Pero hindi naman nakadikit sa battery. Basta malapit lang doon para pag nag-troubleshoot na andun lang. Tapos yung wire na source na galing sa original na busina, paglalaglag ako ng wire doon. Itatawid ko yung papunta dyan hanggang doon. So ayun, ikakana ko na muna itong bracket at maghihinang na ako ng busina. Saka ko siya ilalagay doon. Unahin ko muna yung bracket ilagay at kasunod yung busina. Tapos wiring papunta doon sa battery.
Okay, ganito ang setup niyan mga boss. Yan kung makita nyo. Yan. Nalabo lang pero makikita nyo naman yan. Tapos dito, yung bracket ko. Yan. Basta pag nasukat nyo na ito, itong bracket ito sa gitna, yan sa nakapalagbag, tapat yan dito. Basta inuulit ko, sukat nyo yan, 33 inches, bend kayo ng, tama ba, 33 inches? Tapos mag-bend kayo ng 1 inch, magkabilang dulo. Tapos tapat lang yan dito. Dito nyo unang kukuhain yung butas. Kailangan kasya yung yung nut natin dyan. Yung nut na malapad, yung parang may washer na siya. Yun ang nilagay ko dyan eh. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yan. Diyan kayo unang magbubutas dyan. Para sakto yung alignment dito. Yan. Tapos yun ang itsura niya. Yung bracket niya sa taas, nakaganon. Yan. Kahit huli nyo nang sukatin yan. Para pagka na-bend nyo, kung may sobra man, putulin nyo na lang. Tapos yung butas ko, optional lang yan. Pero kung may natarget na kayong sukat, kung hanggang saan lang, didiretsunahin nyo ng butas yun. Ito kasi optional yan. Pwedeng dito ko ilagay yung busina or pwedeng dito. Papasok or palabas. Ayan, dalawa yan. Tapos yan, sabi ko nga, susukatin nyo yan ay pag nakasalpak yung grills para makita nyo yung tama dun kung saan nyo ilalagay yung busina mo. Ayan. Tapos saka na lang tayo magsukat mula dun sa gilid papunta dito. Okay? Yan ay 7.5. Mula dito 7.5. Tapos 10 inches. Mula dun 7.5. 10 inches. Okay? So yun. Hihinangan ko na to tapos ay ilalagay ko na yung wire at yung busina. Kakabit ko na dyan. Tapos maglagay kayo ng ganito para safe. Hindi magagasgas yung yung bumper. Ayan. Naka-ceramic coating na kasi yan. So ayun. Kakana ko na yung niyan, yung busina. Okay. Ayan, nahinangan ko na mga boss yung busina. Ayan, ganyan naman ang ginawa ko. Dito sa ilalim, kung mapansin nyo, pinunit ko na yung pang ilalim niya. Kasi dito, kapag ka nilagay nyo yung goma niyan, kasi may kasama itong wrapper eh. Pakita ko lang sa inyo. Ay! Nalaglag. Yan. Yan. Okay. So dito, di ba ito may kasamang rubber, nakaganyan. Yung iba kasi niyan, pinapasok ng tubig. Yan. Kapag yan ay pinasok ng tubig at nakasaksak yan dyan, mapapansin nyo yan, nandito lang nakatambak ang tubig. Ngayon, ang nangyayari, kinakalawang ito. Ngayon, pag kinalawang yan, doon na nag-uumpisa, napuputol yung terminal or doon na naglulus. Kaya ganyan ang kalimitan ng ginagawa ko. Kasi nasa likod naman yan eh. Hindi yan makapansin. Nasa likod na yan. Ngayon, kahit matambakan niya ng tubig, drain out lang din yan. Tapos bukod doon, nakahinang yan. Yan. So dito, inumpisahan ko dito yung dulo ng wire na 5 metro. Dulo-dulo. Tapos ganun lang. Nakatap lang din dito. Wala namang polarity yan. Kahit ano na lang yan. Yan. Hindi ko pa pinuputol. Huwag muna kayo magpuputol ng wire. Tapos yung additional ko na 3 meters na wire, inilampas ko yan. Tansyahin nyo na lang kasi nandito sa baba yung busina niyang stock. Tapos dito, inihinang ko din yung dulo niyan kasi socket type yun. Ipa-plug ko lang dun yung source na positive output na galing sa busina. Kasi yung kabila nun ay ground eh. So yung positive output lang na source, doon ko lang ito isusuksok doon sa pinakambutas niya. So wala tayong splice na wire. Okay? So, ipapakikita ko na lang din sa inyo mamaya kung paano ko sinuksok yun doon. Tapos ito, yan, tansyahin nyo na lang yan kung gano'ng kahaba yung wire, magkabilang dulo. Ngayon, dito ko yan sinukat sa pinagkabilang dulo. Ngayon, kung gusto nyo ibusing na ilagay papasok, edi at least ay mahaba pa yung wire natin. Okay? So, ayan na yun, nakahinang siya. Tapos ito na yung source para sa 86 at ito na yung sa busina. 85 at 87. Ibabody ground ko na lang yung isa niyan. Kasama noong ground ng 85 ng busina. Relay. 85 ng relay. Yan. Papaliwanag ko na lang sa inyo mamaya pagka nakakabit na ito relay. Okay? Sasabit ko na muna to.
Okay, so nailinya ko na. Kaya kung makikita nyo, yan, nilagyan ko rin ng cable tie yan para malinis tignan. Ayan. Tapos dito, nailusot ko na yung wire. Pakita ko naman sa inyo kung paano i-wiring sa relay. So ito na yung relay niya. Okay? So, pakita ko na sa inyo. Okay, so dito, kung makikita nyo dyan, buo pa yung wire niya. Ay, hindi ko pa pinuputol. Ayan, hindi ko pa pinuputol. Okay? So ngayon, ang gagawin ko dyan, yung isang dulo ng wire, puputulin ko na yan. Kasi ito ang gagamitin kong 87. Yung papunta ng positive ng busina. Number 87 na ito. Kasi wala namang polarity yan eh. Kaya kahit alin dyan, pwede. Okay? Yan. So dito, number 87, makikita nyo naman yan. Ito yung nakatayo, nakaganyan. So ito yung 30. So yung naka-minus na ganyan, ito yung 87. So pagka ginanyan natin, number 30, yan. Ilalagay nyo dito yung nakatayo, yung number 30. Number 30, 87, 85, ito pala 85, at 86. Yan. Nasa bandang kaliwa yung 85. As ito yung 86. Okay? 30, 85, 86, at 87. So, doon sa 87, kakabit na agad natin yung dito. Siyempre, titipan nyo na agad yan. Tapos, unahin natin yung 85 para sa ground. Itong red, yan, 85. O, yan, 85. Dito, itong green na ito, doon sa busina, yan, mahaba pa yung wire niya. Magtatap lang tayo dyan. Okay, tatap lang natin yan. Slice lang tayo dito. Tapos tap lang tayo sa 85 ng busina at relay. Siyempre, titipan na agad natin yan. Para hindi na nakakabito. Tapos pag nakuha na natin yon, 87, 85, ground. Doon tayo sa 86. Ito yun. Yung maliit na wire na nilinya ko. Yan, kakatin na natin yan. Kung hanggang saan natin tugtungan. Tatansyahin na lang natin yan. Tapos, puputulin na natin yan. Tapos ito na yung switch. Galing doon sa original ng busina. Tapos syempre, titipan na ulit natin yan. Yan. So, natitira na lang yung 30. Yung sa battery. Ngayon, yung kabilang dulo nitong wire natin ito sa kusina, yung sa Bosch Europa, itatap natin yan sa dulo. Yan. Talupan natin yung dulo at itap natin dito sa relay number 30. Siyempre, tape ulit. Kapag natipan nyo na, kakamadahin nyo na yan ng ganito. Yan, kailangan tumaas siya ng ganyan. Tapos yung mga dulo niya, huwag nyo munang puputulin yan. Tapos yan, pagka nakuha nyo na yung kamada niya,
kunin nyo yung number 85. Ayan yung magkasamang wire. Tapos doon sa dulo niya na wire, lagyan nyo siyang label. Lagyan nyo siyang tape. Ganito lang. Ayan. Palatandaan lang natin na negative natin yun. Negative wire. So pagka nakuha nyo na yun, nakatupihan na ganyan, pataas, titipan na natin yan. Kasi hindi na tayo malilito doon. Negative positive na lang yung matitira doon. Yung papunta na sa battery na negative at positive. Yan. Ngayon, bagay na tipan na natin yan. Kita nyo. Yan. Pero doon sa dulo, hindi ko pa pinuputol. Yan. Tapos may label na ako yan. Ayan. Diba? Ito yung dulo. Alin dyan ang negative. So ito. Ito yung body ground. So yung natitirang walang tape, yun na yung rekta sa battery with fuse. Ngayon, titapean na natin yan pag ganyan. Babalutan na natin yan para dire-diretso na. Para itim lahat ang wire. Tapos yan, ikakamada natin yan dito sa battery, paikot na ganun. Pakita ko rin sa inyo mamaya. Pagka natipan na natin. So yan, titipan mo yan lahat. Mag-a-adjust na lang tayo mamaya kung saan natin puputulin yung ground. Yan. Ngayon naman, ilulusot na natin yung wire nito. Kasi meron yung lusutan dito eh. Sa ilalim. Para makuha natin dito, kalapit ng battery. Siyempre, kuha tayong bangko at ang taas ng sasakyan. Kung hindi natin makuha, gawa tayo ng paraan para madukot natin yung wire. Ayan, nakuha ko na. Kasi dito ito yung pupusto sa kabila. Tapos para hindi sumabit yung ating relay, tapean muna natin pa ganito. Kasi ilulusot natin yan, nailusot ko na. Tapos yan, tawid natin yung din eh. So nailusot ko na yan dyan, okay na yan. Ngayon, tanggalin na ulit natin yung tape. Mamaya na natin iaayos yan. So itong wire naman natin nga rin, iikot na natin yan dito. Tapos pagka nakakita na kayo ng pagtatapan nyo ng ground, babawasan nyo yung tape. Kasi mag-split tayo ng wire dun eh, kakatin na natin yan. Kung makikita nyo mamaya. Tapos yan, tansyahin nyo kung saan. Tulad dito ko na ilalagay ito. So puputulin ko na yan. Dahil ito yung ground, puputulin ko na yan. Hanggang dyan. Yan. Ngayon, pagka naputol nyo na yun, mahaba pa yung matitirang wire. Ayan o. Tapos ito yung ground. Lalagyan ko na lang ito ng terminal na bilog. Ganyan ako maglagay ng terminal na bilog mga boss. Ayan. Balatan nyo lang. Tapos pa ganyan. Tapos ito na yung fuse. Fuse holder, rubber. Tapos ang bala niya, yung pinaka-fuse niya, 20 amperes. Pero pwede rin dyan 30 amperes. Nasa sa inyo yan. Pero kalimitan ako, 20 amperes lang. Pero sa, 30 amperes pwede din. So ito naman yung terminal na bilog. Yan. Ganyan muna ang pagkakapit ng terminal. Siya. Nakapasok sa loob ng wire. Yung pinakambilog. Yan. Tapos sa kanya siya babaluktutin ganon. Diba? Sa kanya siya pipiratang ganon. Pipiratin niyo yung wire na kaunti. Sa kanya siya ilalak.
Kita niya? Okay. So ngayon, pagka nakuha nyo na yan, titipan nyo na yan ganyan. Unahin nyo dito sa ground. Pagka natipan nyo na yan, i-split na natin yung dalawang wire. Di ba? Babalutan natin ng tape lahat yan kasi lahat ng wire dito sa loob ng makina, sa engine bay, engine area, ay balot lahat ng tape. So, itim lahat yon. Ngayon, kung maglalagay ka ng wire dyan na kulay green, ayan sagwa naman. Siya lang naiiba. Kaya hanggat maaari, tape pa natin yan. Nakita nyo yung mga, ano dyan, ayun, katulad yan, itim. Tapos yung wire dito, ayan, balot na balot ng tape yan. So ngayon, pagka nakakuha nyo na yun, set up na natin yan dito. Yung relay, naka-play pa yan. Set up yan. Tapos nandito yung ground. Diyan sa part dito. Yun yung body ground din dito, negative. Nandito yung ground niya. Tapos yan, is na tornilyo lang yun. Gagawin natin dyan, kakapain lang natin yung ano niya. Ngayon, pagka naikabit nyo na yung ground, pwede nyo nang itamata yung positive. Ito, itong natitirang ito. Kung nakakita nyo yan, kapaliwanag na lang ulit sa inyo. Tapos kung naitamata nyo na yan, pwede nyo nang ikabit yung ating wire na fuse, may fuse solder. Hindi naman ako mag-tape. Tapos yan, hanggat maaari, balutan nyo talaga ng tape yan, balut na balut. Tapos yan, pagka na-tapean nyo na yung dugtungan, balutan nyo ulit. Para quality. Tapos, lagyan na natin ang terminal bilog. Ganyan na maglagay ng terminal bilog para walang kawala. Tapos yan, pagka nakompleto nyo na, itamatan nyo na ng ayos dito. Dami oh. Ito, may bakati pa dito. Kailangan lang natin ang is na open. At tornilyo. Meron yan dito, bakante. Kaya kailangan mo is na nut. May bakante yan dyan, kaya pwede tayo mag-tap. Tapos kuha tayo ng cable tie. Kuha tayo ng cable tie para malinis. O, diba? Tapos dito, kung nakita nyo may sobra yung wire nyo, tutupian nyo lang yan. Oh, nice na. Tapos dito, ayusin lang natin ito. Nalagyan ko na pala itong cable tie para maganda. Para wala nang mabalit-balitan. Okay.
Okay na ilinya ko ng mga boss. Kung makita nyo dito, yan. Ito na yung pagkakalinya ko. Tapos ito naka-cable tie lang doon sa gitna para nakataas yung wire niya. Tapos yan, naka-cable tie dito, tapos dito. Tapos nilusot ko yan dito. Yan. Diyan ko na nilusot yan. Tapos dito yung source. Yan, doon ko rin nilusot yan sa gilid. Tapos, nandito na yun, yung wire niya. Yan. Ngayon, isusuksok ko na lang yun doon. Ayun, yung busina niya. Kita nyo? Yun, ayun. Ayun yung stock niyang busina. Isusuksok ko na lang yun, yung isang wire. Yan. Yung isang socket. Pipiliin nyo na lang doon. Makikita nyo naman doon yung negative, positive niya eh. So, yan. Tapos yan, dinaan ko dito. Kung nakita nyo naman, dinukot ko yan dito. Ayun yung wire. Tapos yung relay na ito, yung ground niya, dito ko na nilagay. Yan, ito yung ground ng battery to chassis. Yan, tapos inikot ko yan dito. Kung makita nyo ito. Yan, nagtupik pa ako ng wire dito kasi sobra. Pero okay lang yun, mas mainam yun. Tapos yan, may available na tornilyuhan dito. Diyan ko na nilagay yun. Yan, ito yung fuse. Lalagyan ko na lang yan ng fuse mamaya, 20 amperes. Yan, rekta. Okay? So, ayun. Dito naman ako gagawa. Isusundot ko na lang yun. Papakita ko na lang sa inyo yung pinaglagyan ko ng wire. Okay? So, ayun. Ikakabit ko na muna yun. Tapos, fuse testing. Okay, nalagyan ko na ng fuse. Tapos, ay naikabit ko na din dun sa busina. Ipakita ko lang sa inyo kung nasan yung original na busina. So, ito yung original na busina. Dalawa. Okay, made in India. Rasum eh. Yan, made in India. Tapos dito sa socket na to, dalawa yan. Tinusukan ko lang siya ay dito sa yellow-red. Yan, dito sa yellow-red. Yung kabila kasi niya, black-white. Negative yun. So dito, maanin lang naman dyan, kahit saan kayo mag-tap dyan. Yan, kahit saan kayo mag-tap dyan, pwede. Yan. Basta doon sa yellow-red. Yan, okay. So ito, titipang ko lang ito, itong dalawang itong socket. Titipang ko lang yan para hindi pasukan ng tubig. Pero dyan na rin yan. Hindi ko natatanggalin yan dyan kasi malimit ako naka-encounter na pagka halimbawa sinabi ko, sir, nasa na yung ating stock na busina? Ay, wala na, hindi na makita. Kaya yan, pinaka-the best, iwanan na lang dito yung stock na busina. Hindi naman mawawala yan dyan. Basta't ayusin lang yung socket niya, takluban. Okay? So, naikabit ko na yon socket na ito, titipan ko na lang yun, tapos testing naman. Okay, so, naikabit ko na yung ano niya, yung busina, yung socket, natipan ko na din. Ngayon, titestingin ko naman na open pa yung grills. Okay? Okay, so naka-open pa yung grills niyan. Ngayon, bubuuhin ko na. Okay? Okay, nabuo ko na mga boss. So, double check tayo sa ibabaw. Okay lahat, mga clip.
Ayan, kita mo naman, nasa tabo nakalagay. Kaya, lahat ay kompleto. Tornilyo, 2 sa ibabaw, 3 sa ilalim, clip, okay na din. Ayan yung busina mga boss. Yan ang itsura ng busina. Okay, nando sa tapat ng butas at sa tapat ng butas. Balanseng-balanse yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga boss. Kapag kayo ay magsusukat, dito nyo kukuhain agad. Kung saan nyo patatamain. Halimbawa, nakapagkabit na kayo ng bracket. Okay? So, isalpak nyo muna itong grills. Pero huwag nyo ipipix. Tapos, saka nyo siya sukatin kung saan nyo gustong itama yung pinakambusina. Kung gusto nyo banda rito, banda dito, 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 dito. Saka nyo siya susukatin. Mamarkahan nyo siya ng marker. Tapos dito, ganun din. Kaya nakuha ko yung tamang sukat niyan. Okay? Tapos, nung nakuha ko yung tamang sukat, mula doon sa gilid, katulad nga ng paliwanag ko kanina, mula doon sa gilid, sinukat ko yan. 7.5 at isang 10 inches. Isang 7.5, isang 10 inches. Dito, ganun din. Mula doon sa gilid, 7 inches, 7.5 at isang 10 inches. Okay? Ganun ang sukat niyan. Katulad nga nung paliwanag ko kanina. 7.5, 10 inches. Kasi dito ko yung sinukat. Nag-marker muna ako dito. Kaya balance siya. Okay? So, ganyan. Yan yung itsura niya. Okay? Tapos, titestingin ko na ng nakalagay yung grills. Kung ganun pa rin ang buga ng busina niya. Okay? Okay, titestingin ko na nakasarado yung grills. Nakalagay na yung grills. Okay, tingnan natin kung malakas ba. O wala bang pinagbago yung lakas niya. Okay? So, ayan, okay na. Okay, nakinig nyo na mga boss kung anong tunog ng nakakabit yung grills at yung kaninang hindi nakakabit ang grills. Okay, so wala namang pinagbago, nakinig ko. Ganun pa rin kalakas. So, ayan. Ford Raptor. Installation ng Bosch Europa. Isang set lang yan. Okay? Thank you, thank you.